Welcome to our online Bible study. Ako po si Pastor Erwin Dabanden, nagsisikap na ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos. Ang pag-aaral natin ngayong araw na ito ay pinamagatan kong, narito, ginagawa kong bago ang lahat. Samahan nawa tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu upang makita natin ang katotohanan. Mga kapatid, kapag naririnig natin ang salitang langit, madalas ganito ang naiisip natin, isang lugar na lalayuan natin, mula sa malayong lugar na hiwalay sa mundo, isang mundong iiwan natin na punong-puno ng problema, sakit, at kamatayan. Ang langit para sa atin ay isang distance place na pupuntahan natin. Ngunit kapag binuksan natin ang aklat ng pahayag, lalo na ang Kabanata 21, makikita natin na hindi ganito ang plano ng Diyos. Sa pahayag Kapitulo 21, hindi aakyat ang tao sa langit, hindi lalayo ang tao sa mundo. Sa halip, ang langit ang bumababa sa lupa. Ang pangitay ni Juan ay hindi tungkol sa pagtakas ng tao, kundi tungkol sa pagbabago ng lahat ng nilikha. Ito ang huling larawan ng plano ng Diyos, hindi pagkawasak, hindi pagtakas, kundi ganap na pagpapanibago. Tulad ng dati, gagawin natin itong verse by verse ang pag-i-interpret para makuha natin ng tumpak ang sinasabi ng mga talata. Tayo munang manalangin at hilingin natin sa Diyos na tulungan tayong maunawaan ang Kanyang mga salita. Aming Ama, kami po lumalapit sa iyong banal na trono ng buong pagpapakumbaba, tulungan mo po kaming maunawaan ang iyong mga salita upang makita namin ang buong katotohanan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, dalangin namin ito sa iyo. Amen. Unang punto. Bagong langit at bagong lupa, verses 1-2. Hindi pagtakas, kundi pagbabago. 1. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig, wala na rin ang dagat. 2. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Maganda ang bihis at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. Mga kapatid, ang salitang ginamit dito para sa bago ay ang salitang Griego na kainos. Hindi ito nangangahulog ang bagong-bago sa material na kahulugan, kundi binago sa kalidad, pinanibago, inalis ang dating kabulukan. Hindi sinasabi ng teksto na winasak ng Diyos ang mundo at pinalitan ng iba. Sa halip sinabi ni Juan, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang lumang kaayusan ng kasalanan, kamatayan, at kaguluhan ay lumipas na. At idinagdag ni Juan, wala na rin ang dagat. Sa Biblia, ang dagat ay hindi lamang anyong tubig. Ito ay simbolo ng kaguluhan, panganib, kapangyarihan ng kasamaan, at takot ng sangkatauhan. Dito rin sa pahayag, sinasabi na lumabas sa dagat ang halimaw. Sa dagat nagmumula ang banta. Kapag sinabi ng teksto na wala na ang dagat, ang mensahe ay malinaw, wala ng takot, wala ng kaaway, at wala ng kaguluhan. At pagkatapos nito, nakita ni Juan, ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, mula sa Diyos. Pansinin natin ito, mga kapatid, ang lungsod ay bumababa, hindi ito inaakyat, hindi ito itinayo ng tao, hindi produkto ng relihiyon o institusyon. Ang bagong Jerusalem ay kaloob ng Diyos, bumababang galing sa langit, hindi proyekto ng tao. At ito ay inilarawan bilang isang nobya na nagayakan para sa kanyang asawa. Ibig sabihin, ito ay bayan, hindi lang gusali. Ito ay relasyon, hindi lang lokasyon. Ikalawang punto. Ang Diyos ay mananahanan sa mga tao, verses 3. Ito ang sukdulang layunin ng Diyos. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay sa kanila, at magiging Diyos nila. Ang salitang, tabernakulo, ay napakahalaga. Ito ang parehong konsepto mula sa Exodo, kung saan ang Diyos ay tumira sa gitna ng Israel. Ang ibig sabihin ng salitang tabernakulo, ang presensya ng Diyos. Ang tabernakulo sa panahon ng Exodo ay matatagpuan sa gitna ng Israel, napapalibutan ito ng mga kabahayan, nagpapahiwatig na ang presensya ng Diyos ay nasa kalagitnaan nila. Ngunit, ang tabernakulo noon ay may kurtina, may distansya, at may takot. Ang kataas-taasang saserdote o pari, ang pinapayagang pumasok roon isang beses sa isang taon. Ang sino mang saserdote ang pumasok ng hindi karapat-dapat ay tiyak na mamamatay. Dito sa pahayag Kapitulo 21, wala ng kurtinang nakalagay, simbolo na malaya na ang mga taong makakalapit sa Diyos. Hindi na papangarapin na makita ang Diyos, kasama na nila ang Diyos. Hindi sinabi ng Diyos, kayo ang lalapit sa akin, kundi, ako ang maninirahan sa inyo. At siya'y mananahan sa kanila. Ito ang katuparan ng pangako ng Diyos mula pa sa simula, ako ang magiging Diyos nila, at sila ang magiging bayan ko. Mga kapatid, hindi templo ang sentro ng bagong sanlibutan. Hindi ritual.
Hindi sakripisyo, kundi presensya ng Diyos mismo. Ito ang layunin ng Diyos mula Genesis hanggang pahayag, hindi lang patawarin ang tao, kundi makasama niya ang tao sa kanyang piling. Ikatlo, ang pagwawakas ng luha, sakit, at kamatayan, verse 4, hindi na pansamantala, kundi panghabang panahon. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Sa bagong mundo, wala na ang lahat ng nagiging sanhi ng pagdadalamhati ng tao. Hindi sinasabi ng teksto na lilimutin ang luha, babalewalain ang sakit, kundi papahirin. Ibig sabihin, personal na papahirin ng luha natin, nagpapakita na ang Diyos ay mahabagin, mapagmahal, at mapagmalasakit. Ang Diyos mismo ang kikilos, hindi niya ito ipapaubaya sa iba. At sinabi, ang mga bagay ng una ay naparam na. Mga kapatid, ang kamatayan ay hindi likas. Hindi ito nilikha upang maging eternal. Ito ay pansamantalang kaaway, at dito, malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos, may wakas ang kamatayan. Ika-4, ang Diyos ang nagsasalita mula sa trono, verses 5 hanggang 6. Sino ang pinagmumulan ng lahat? 5. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. 6. At sinabi niya sa akin, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. 7. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, napakahalaga ng talatang ito para sa pagbibigay ng diin. Ang nagsasalita ay ang Diyos na nakaupo sa trono. Hindi sinasabi ng teksto na ang kordero ang nagsasalita rito. May malinaw na distinction sa buong aklat ng pahayag, ang Diyos at ang kordero, magkaiba sila ng identity. At sinabi ng Diyos, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Hindi gagawin ko pa lamang, kundi ginagawa ko na. Ito ay katiyakan. Ito ay hindi pangako na maaaring mabaygo. At idinagdag pa, ako ang Alpha at ang Omega. Ang Diyos ang simula, ang Diyos ang wakas, at ang buhay ay nagmumula sa Kanya. Huminto tayo sandali sa bahaging ito ng mga talata, ako ang Alpha at ang Omega. Maraming mga bumabasa ng Biblia ang madalas ay nagkakamali rito, ipinagkakamali nila na ang nagwika ng mga salitang ito ay si Jesus. Huwag nating kalimutan na ang nagsasalita rito ay ang Ama, at yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi. Yung nakaluklok sa luklukan, sa kanya galing ang mga salitang, ako ang Alpha at Omega, walang boses rito ang kordero. Pagkatapos, ang Diyos ay nagwika, at sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Tumutukoy kay Juan ang sumulat ng mga pahayag, pinagbibilinan siya na isulat at huwag kalimutan ang kanyang nakita. Napakahalaga ang tagpo na kanyang nakikita at napapanood sa kanyang pangitain. Masaya ang Diyos na ipakita kay Juan ang magaganap sa hinaharap kung saan babaguhin niya na ang lahat ng mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ni Juan, at sinabi niya sa akin, nagpapahiwatig na mayroon pang sasabihin ng Ama. Ito ang sasabihin ng Ama sa kanya, nagawa na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang Ama ang nagsasalita rito, hindi si Jesus. Sinabi niya, naganap na ang pagbabago ng lahat ayon sa kanyang plano. Walang partisipasyon rito si Jesus, ayon sa daloy ng kwento. Ipinagkakamali ng iba na si Jesus ang nagsasalita pero, nagkakamali sila. Malinaw naman ito sa mga talata na ating binasa, inisa-isa na nga natin ito para talagang makita ang tamang interpretasyon. Lalong tumibay pa ang kanilang paninindigan na Diyos si Jesus dahil sa mga talatang ito, at ako'y magiging Diyos niya, sa pag-aakalang si Jesus ang nagsasalita. Ito ay malinaw na isinalarawan sa Pahayag Kapitulo 21 versikulo 22, same chapter, at hindi ako nakakita ng templo doon, sapagkat ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat at ang kordero ay siyang templo doon. Pagdating sa Diyos, nilagyan niya ito ng direktang pagkakakilanlan, ang makapangyarihan sa lahat. Ngunit kay Jesus, ay simpleng, ang kordero, walang binanggit na pagkakilanlan, maliban sa pagbanggit na kasama siya sa templo doon. Ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. Ang mana ay hindi automatic. Ito ay para sa mga nanatili, nagtiwala, at nagtagumpay sa pananampalataya. At sinabi ng Diyos, ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Ito ay covenant language. Nakikipagtipan ng Diyos sa mga tao, pag nabago na ang lahat, napalitan na ang luma ng bago, magiging Diyos na siya ng mga tao. Ipinagmamalaki ng Diyos na ituring siyang Diyos ng mga tao.
In return, ituturing niyang anak ang mga magtatagumpay. Nakahandang mahalin at paglingkuran ng Diyos ang mga tao. Relasyon ng habol ng Diyos bilang ama at anak. Ikalima, ang huling babala, verse 8. At pagkatapos ng pangako, may babala, ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklem, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Kung maganda ang plano sa mga taong ililigtas, ito naman ang sasapitin ng mga taong ayaw makinig sa kanyang panawagan. Ang unang binanggit ay duwag, ang umatras, ang tumalikod, at ang mas piniling matakot kaysa magtiwala sa Diyos. Ito ang babala sa mga taong hindi magpapatuloy sa paglilingkod, ito ay babala sa mga taong humihinto sa paglilingkod. Ang Diyos ay mabait at mapagpigil, ngunit may hangganan ang lahat. Hindi lang doon sa mga tumitigil sa paglilingkod, pati sa mga gumagawa ng kasuklam-suklam na kasalanan. Tulad ng pagpatay, pakikiapid, yung pakikipagtalik ng hindi kasal, panggagaway o pangkukulam, sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, itatapon sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupri. Ito ang kahahantungan ng mga taong matigas ang ulo at ayaw makinig sa salita ng Diyos. Tinatanggihan ng imbitasyon sa pananambahan at pag-aaral ng Biblia. Laging busy ang sagot kapag iniimtahan mo sila. Mga kapatid, habang nakabukas ang kamay ng Diyos, habang bukas pa at umiiral ang mabuting balita ng kaligtasan, huwag maging sarado ang ating mga tainga. Pakinggan natin ang tinig ni Jesus, inutusan siya ng Ama, upang tayong lahat ay maligtas. Si Jesus ay nag-aalok na lumapit sa kanya upang makasumpong ng kapahingahan, magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpahingahin, Mateo Kapitulo 11 versikulo 28. Tayo nang lumapit sa ating Panginoong Hesus upang tayong lahat ay makasumpong ng kaligtasan. Huwag nating pagmatigasin ang ating mga puso, palitan natin ito ng pusong masunurin at handang makinig sa Diyos. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbibiro sa kanyang mga panukala, tiyak na mangyayari ang lahat ng mga ito sa takdang panahon. Libre ang tubig ng buhay, ngunit hindi ito pinipilit. Libre ang kaligtasan, ngunit hindi ito pinipilit. Huwag nating pabayaan ang kasalukuyan, tiyak na mag-aani tayo sa kinabukasan, mag-aani tayo ng buhay na walang hanggan. Ang kasalukuyan nating ginagawa ang magpapasya kung ano ang magiging kapalaran natin sa hinaharap. Ano ang pasya mo kapatid? Buod ng mensahe. Ang Diyos, Ama, ang sentro ng pangitain. Ang bagong Jerusalem ay bayan, hindi lang lugar. Ang presensya ng Diyos ang kapalit ng templo. Ang kaligtasan ay cosmic renewal, hindi pagtakas. May malinaw na distinction sa pagitan ng Diyos at ng Kordero. Ang mana ay para sa mga mananagumpay at hindi para sa lahat. Pangwakas na hamon. Mga kapatid, ang tanong ng pahayag 21 ay hindi, handa ka na bang mamatay? Kundi ang tanong ay, handa ka na bang mabuhay na kasama natin ang Diyos? Sapagkat ang Diyos ay hindi naghahanda ng mundong tatakasin natin, kundi isang mundong kasama siya. At naririnig natin muli ang kanyang tinig, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Mga kapatid, ito ang ating pag-asa. Ito ang ating kinabukasan. Ito ang katiyakan ng Diyos. Buong puso ba tayong susunod sa Kanya?